paniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Sabay ko, DJ Chacha sa Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa 1PH, Signal, Channel 1, sa YouTube channel ng News 5 Everywhere, at Radyo 5 FB page. Mapapanood din mula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga sa TV5. Hindi lahat ng pag-ibig destined. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. At handa akong tanggapin ang titulong World's Biggest Fool. Yung iba, meet and greet lang. Basta palagi mo lang itong tatandaan. Ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa'yo. Kahit na alam ko na ito'y bawal. Hindi lahat ng relasyon built to last. Yung iba, build lang. Hindi ko ang nanay ko! Impostor ka! Impostor ka! Lumayo ka sa akin! Sana Lord, ang radyo-drama ng buhay sa paglalahad ni Lord de Veda. Tayo ay dumadaan lamang sa mundong ito. We have to make the most out of it. Dapat mabuhay tayo ng ganap at dapat namnamin ang sari-sari mga kulay ng buhay. Ito may mahapdi o masaya. Namnamin ang bawat oras, bawat minuto, bawat segundo. At lalong-lalo na, namnamin ang bawat pagkakataon na kapiling natin ang mga mahal natin sa buhay. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali with catch-up episodes tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alauna ng hapon. May mga bagay na meant to be. Mayroon ding meant to end. Sa tuwing nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan at pagtatalo, laging tanungin ang sarili. Sulit ba ito ang ganitong pagtatalo sa malaking perspektiba na hindi habang buhay ay naririyan sila? Sana Lord, sa Radyo 5, True FM. Totoong abot na abot ang True FM saan man panig ng Pilipinas at sa buong mundo. Basta may Pilipino, sundan at ilike ang Radyo 5 True FM sa Facebook, TikTok, Instagram at sa X o Twitter. Dito na tayo sa totoo. True FM, tunay na kapatid, maaasahan sa radyo at online. Bawat tao may pagsubok. Dahil pag hindi lasing, yung lalaki, aba, napakabait. Ang totoo naman, mayroong ganyan. O parang maamong butike yung lalaki. Bawat problema may solusyon. Kailangan mabuhay tayo sa ating kakayanan. Hindi natin po pwedeng yakapin ang isang malaking puno nang hindi natin mapag-aabutan ating dalawang kamay. Bawat mali may leksyon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang, nagigit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Dr. Love. Dr. Love. Sa hirap ng buhay natin, mga kapatid, naunawaan natin na may mga tao talagang nasisira sa kinang ng salapi. Lunes hanggang Biyernes, alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Mukhang may problema itong si Monica. Parang naghahanap siya ng atensyon, naghahanap siya ng pagmamahal na hindi niya nakukuha sa nanay Hindi niya. niya mahanap sa kay Aling Alejandra. Oo, dahil Sa ibon niya po hinanap. Pakinggan ang nag-iisang pananaw ni Brother Jude Banag. wala kang galang sa magulang mo kahit ang sama ng magulang mo. 9 na buwan kanyang inalagaan sa tiyan niya. Hindi kanya pinatay kamping ka. For your nightly prescription of wisdom, faith, hope, Ang role ng babae sa buhay natin is to inspire us. Dr. Love. Dr. Love. Sa Radyo 5, True FM. 25,000 watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinalakas, totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahaya sa paghahatid ng news, public service, entertainment, music, information, at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Ang sagot kita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. MX3 capsule, tested and proven, helps avoid pain discomfort. Mga katanungan, sasagutin mga alalahanin nila. Ito ang programang mula inyo. Sa Federation Publico. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. At napapakinggan niyo po kami sa 92.3 Radio 5 QFM
station ng PMAP Makatao Awards. Yay! At live din po tayo sa Radyo 5 FB page at ng inyong lingkod, Cheryl Cosip. Yung may blue check, yung FB page ko po. Please do follow us on Facebook. And ito pong ating episode natin for today. Katuwang po natin ng MX3. Kaya mamimigay po tayo ng gift pack. Ito po ay dedicated sa mga expecting mommies. Ayan, at nanay, ang ating pong pagtutuunan ng pansin tungkol po ito sa maternal health. Ibig sabihin po, yung pangangalaga sa kalusugan po ng nanay sa kanyang pagbubuntis, panganganak at pagkatapos manganak. Hindi po biro ang magdala ng sanggol sa loob ng 9 na buwan, hindi po ba? At ihanda na po ang inyong mga tanong tungkol po dito. Baka may mga concern po kayo, lalo na yung mga first-time mommies. Kayo po yung siguradong maraming, andun yung mga concern po ninyo, nandun yung mga takot po ninyo. Well, may mga eksperto po tayo na kasama today at sagot po kayo ng ating mga guests. At 5 po ang pipiliin natin na magkakamit po ng gift pack mula po sa MX3. Ayan. Ngayon may kasama po yung MX3 Coffee Mix, MX3 Tea, MX3 Capsule, at may kasama po yung Holy Bible. Or pag naubusan po kami ng Holy Bible, ay pinapalitan naman natin yan ng daily bread. So 5 po ang pipiliin, kaya mag-post na po kayo ng inyong mga katanungan. Or kung gusto nyo pong kumonsulta ng live, aabusuhin po natin ang ating mga guests for today. Pwede po kayo tumawag sa ating tanungan hotlines. Ang ating tanungan hotlines, ako di ko kabisado yung numero, ay 8631-5788. Di ko mabasa yung nasa downstream natin. 8631-5788 or 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or 8631-6674. At diretso po namin kayong, it will put you on air para diretso nyo pong makausap ang ating mga guests. Pagtutuunan po natin, again, ang pansin, ang safe na pagbubuntis. Hindi lamang po ng baby, lalo na po ni nanay. Ano po? Kasama natin dito po sa studio, ang aking OB-gynecologist. Ayan. Lagi kong kinukulit. Alam niyo, pag ganito pong malapit ka na mag-menopause, talagang mayat maya may tinatanong ka sa mga OB niyo, diba? Si Dr. Maria Lourdes Escobar, mula po sa Philippine Obstetrical and Gynecological Society. Hi, Doc! Hello, Miss Cheryl. You're as beautiful as ever. Ay, ang sarap naman pakinggan nun. Ganyan kami, mutual admiration kami ni Doc Escobar tuwing magkikita kami. Siya rin po ang Vice President ng Perinatal Association of the Philippines at overall chairman po ng 31st PAP Annual Convention. At mula rin po si Dr. Escobar, ang aking ospital na madalas puntahan, of course, De Los Santos Medical Center. So, Doc, may event kayo this coming when is that? September. This September, Yes. okay. So we'll talk about that later. Thank you, At Michelle. kasama rin po natin si Nurse Eileen D. Ongleo. Tama ba ako? Nurse Eileen, na isang breastfeeding enabler, educator, and advocate. Siya po ang National President ng Mother and Child Nurses Association of the Philippines at Executive Board Member ng Asia Pacific Pediatric Nurses Association. Hello po sa inyo, Nurse Eileen. Hello, good afternoon, Miss Cheryl, and of course sa audience natin. So nice po to be here, and of course you'll be helping out po to answer all of your questions for this afternoon po. Ayan. So, ang ating question of the day, ano ba yung mga dapat bantayan ng buntis sa kanyang kalusugan? Kayo po, ano yung pinaka-concern nyo doon sa mga nagbuntis na or nagbubuntis po ngayon? Hindi po ako makarelate kasi hindi naman po ako ever pa nabuntis, ano? Kaya kami magkasundo dito. Okay. Yan ang connection na kay Dr. Yeah. Escobar. Pero ano nga ho ba yung mga concern nyo? Kasi ako, although we have of course friends and family members, my sister, ako nakita ko yung hirap din ng pagbubuntis ng aking 2 kapatid, ano, yung challenge sa kanila, pareho silang yung mga first timers sila. Yung isa talagang andun yung na-depress kasi talagang na-overweight.
hindi mo masabing, oo, sis, talagang medyo lumalaki ka na, namamanas na. Yes. Pero no, you're fine. Kasi emotionally kasama, hindi lang Correct. po yung physical, no? Yung emotional at saka mental po nila, nasa stress din mentally. So, yan po yung, at kaya dapat supportive, lalo na ang mga mister. Pag nagbubuntis si Mrs. Okay, sa mga planong magbuntis, Doc and Nurse Eileen, ano-ano ba yung mga paghahandang dapat gawin? Dr. Escobar. Thank you, Miss Cheryl, for having us. Nako, happy ako dahil masasagot namin ang mga tanong na to. When you're planning for a pregnancy at gusto mo mag-pregnant, dapat 3 months before or 4 months before, kumukonsulta ka na sa obstetrician. Plano ko pong magbuntis, tapos hihilingin namin lahat ng mga tests na pwede namin hingin, kung may nakikita kaming problem, and then start already with some vitamins and supplements na pwedeng makatulong sa success of a pregnancy. Isa yun. Pangalawa, kailangan din, tama kayo, Miss Cheryl, nandun ang husband. Nandun yung husband niya para sabihin na ito po yung gusto namin mangyari at kailangan talaga ng moral support ng husband. Basically, it is generally preparing the patient kung alam namin na magkakaroon ng ibang problem during pregnancy. Sa clinic mo, gaano kadalas na nakikita mong kasama si mister? Sa akin, medyo swerte ako nakakakita na halos, very rare yung hindi. Nice, that's nice. Even the family. For example, yung mom, kung hindi kasamang mom na yon, yung kapatid, or yung asawa. Very support. Very rare do I see na walang kasama. Oh, that's good to know. Pero sabi nyo nga, ganun pala, 3 to 4 months, talagang hinahanda mo na yung sarili mo. Pero hindi po maiiwasan na madalas din, nalalaman na lang nila na Yes. delay. Wala sa plano. Yes. So, nandyan yung mas nakikitaan ba sila ng mga risk factor or hindi na ihahanda? Yes. Dito nangyayari yung unexpectedly. Pag ultrasound nila, masyashock. Oh my God, buntis pala ako. Pagkatapos, ito na yung complications. Hindi na makita yung baby sa ultrasound, nagdudugo sila. Meron ng mga things that they cannot explain. So what we do is to give them some tests or talk to them na ito ang kailangan mo munang gawin or dinidig namin ang history nila. Very important sa amin yung history ng previous pregnancy or personal history or family history. Diyan kami nakakakuha ng idea kung ano ba talaga ang magiging problema nitong pregnant patient na to. Lalo na yung biglaang nape-pregnant. Very common sa teenage pregnancies at sa mga pregnancies of a later age already. We call it advanced maternal age na hindi na nag-expect na buntis ako. Parang ganyan. So, pag ganun po, kadalasan, sabi nga nila, pag daw nagbubuntis nanganganak, ano ba yun? Nakalagay ang isang paa sa hukay. Oo, nasa yung hukay na yung isang paa, Yes. di ba? Pero gaano kahalaga? Minsan kasi yung iba, hindi talaga nila binibigyan ng pansin yung pag-aalaga sa kanilang sarili. Ano po yung kadalasan nagiging problema, Dok, sa kalusugan ng buntis? Oo. Well, ang daming common factors risk factors ng pregnant. Unang-una, kinoconsider namin yung maternal age, no? Age alone. Pag nakita namin 35 and above, nako, advanced maternal age. Dati ang tawag, just elderly primary. Elderly? 35 pataas? Oo nga. So, Talaga? advanced maternal age. Ayan, advanced maternal age. Teenage pregnancies, yan. High risk na yan. Ano yung pinaka-ideal age para magbuntis ang isang Well, before, nung resident pa kami, no, dati 25 years old to 30 buntis na ngayon. During the time of the millennials, tumatanda na ang initiation of early pregnancy. Mga 30, 35, sa kanila regular yon because they cater to their career more than getting pregnant immediately. No, hindi sila into buntis ako kaagad. No. Sila, Pero yung age ng isang babae, yung perfect na time to get pregnant, now, considering everything, probably around 25 to 30 years old would Ayan. mature na sila, no, emotionally, psychologically, and physically, no. Risk factors din yung may sakit ka sa pamilya. Commonly, for example, diabetes, hypertension, anemic ka, personally in your history, or meron kang lingering illness na kailangan isolve with the pregnancy. Commonly, diabetes, hypertension, kung may infection ka, ginagamot mo na yan lahat during the progress of the pregnancy. bakit yung ibang kaso na uuwi sa maternal death? Yes. The most common cause of maternal death, Ms. Cheryl, ay hemorrhage sa panganganak na hindi walang dugo or minsan hemorrhage dahil
lumambot ang matres, hindi prepared for a pregnancy, basically anemic sila, or ito namang mga complications of medical conditions, no, sa pagbubuntis, hypertension, nag-eclampsia, nasustroke, or na-ICU sila, or diabetes na hindi na nagpo-progress, or even no, very simple conditions na napapabayaan lang, no? Yung mga may bisyo na mga moms, laging nagkakasakit yan, mga smokers, sila yan, very common yung mga risk factors na yan. It ends up na hindi namin nahahabol kasi minsan hindi naman nila sinasabi sa amin na ganito yung condition. So, hindi kami makapag full blast to help them. So, what we appeal lang to our patients when we ask them, sabihin nila sa amin lahat so we can totally help them. Kasi may baby na involved eventually. Pagdating sa maternal deaths, kamusta tayo sa Pilipinas? Very Mababa ba? Gumanda. In the Gumanda. past years. It became better, di ba? It became better. Pero still, the most common is hemorrhage, infection, and then preeclampsia and the hypertensive disorders. Ito ang top 3 sa ating bansa. So, pinakamahalaga talaga, ihanda mo talaga yung iyong pangangatawan. Nothing like talaga. Kailangan talaga. At mamaya pag-usapan natin, ang pag nanganak na, nandun na, panganganak at nanganak. Dito Yes. na papasok si Nurse Eileen na breastfeeding, enabler at saka educator and advocate. Ay, hindi lang nurse. Kasi iniisip ng karamihan, okay, ano ba ang nagiging role ng nurse pag habang nagbubuntis? Kasi ang lagi mo pinupuntahan si doctor, diba? Meron din ba? Or doon talaga ang pinaka-role nyo na ay yung habang manganganak at yung pagkapanganak na? Actually, Miss Cheryl, as early as prenatal or yung pagbubuntis pa lang kasi pwedeng hindi lang sa ospital ang setting, pwede rin ho sa community. Kaya dito pumapasok yung mga health centers po natin na meron tayong mga health center nurses. So dito, nagbibigay naman tayo ng education sa ating mga mothers. And katulad ng sinabi nyo kanina, hindi lang yung physical Sinasama natin even yung emotional, yung mental na aspect ng ating pasyente. And dahil kung halimbawa wala si doktor o si doktora, nandiyan si nurse para alalayan. So same ang goal, same ang desire ni doctor and ni nurse na matulungan yung ating mga pasyente nagbubuntis. Lalo na ho yung mga, meron tayong tinatawag na mga teenage pregnancy. Oo. At saka baka mas comfortable sila to talk to the nurses. Correct. Tama po. Pagdating sa mga teenager, not for anything because probably mas nakaka-relate. Yes. Mas nakikita natin yung mga nurses younger sa atin. Diba? Parang mas feeling nila kaibigan lang or sister lang. Tama po. And kaya ito yung ginagawa nating avenue para maturuan sila, matulungan, and kumbaga i-walk through sila kung paano ba yung magiging journey nila habang sila ay nagbubuntis hanggang sa, kahit nga hanggang dun sa first month ng paglabas ng kanilang mga anak. Actually, ngayon meron na tayong tinatawag na common yung phrase na to na first 1,000 days. Yes. Oo, so binabantayan natin yung journey ng paglabas ng sanggol kasi nga ho during the first 1,000 days pwede pa ring kung hindi ang ina ang mamatay, pwedeng yung sanggol, which ma-explain din ng ating expert si Dr. Escobar mamaya. Additionally, Ms. Cheryl, correct, the first 1,000 days ngayon ng advocacy. Kasi ang sabi is kung ano ang nakain o nagawa o ipagawa sa mother during the time ng pagbubuntis from conception to the next 2 years of life ng bata, makikita mo doon. Like for example, obese ang batang lumaki, matatrace mo siya doon sa nutrition ng mom during the conception. It all goes back to the preparation ng mom for the pregnancy. Mga kapatid, simula pa lamang po yan ng ating discussion. Kayo po ba ay may mga gustong itanong kina Nurse Eileen and Dr. Lourdes Escobar? Maaari nyo pong i-post yan sa ating FB page, sa ating live stream, or you may call our tanungan hotlines at mamaya po subukan nating diretso po namin kayong ma-connect sa ating mga guests. Again, post na po kayo. 5 po ang pipiliin natin na magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Huwag kayong bibitaw. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. Ako si Derek Rapago ng Albay. For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son
and believes in him should have eternal life, and I will raise him up to the last day. Glorious God, I thank you for this wonderful opportunity that I will visit you here in the Holy Land and witness your wondrous miracles. May I encounter you today. Ang isa sa tumatak na lugar sa akin ay ang Peter's Primacy. Dahil dito, pinarami ni Jesus ang tinapay at mga isda para mapakain ng maraming tao. The one thing you and I should really trust in is Jesus, because he is the creator of all things. Jesus is faithful, Jesus is loyal, Jesus will never let you down. Natutunan ko na yung pagtitiwala sa Panginoon, yung pag-entrust ng buong buhay natin kay Jesus na walang imposible sa Kanya, at ipinagkakatiwala ko din sa Kanya yung karamdaman at kagalingan ng mama ko. Naniniwala ako na hihilumin niya lahat ng ito para sa mama ko. Ano man po yung pagsubok na meron tayo ngayon, isa lang ang solusyon at siya lang ang tanging daan. Basta ipagkatiwala natin ang sarili sa Kanya. Alam kong buhay siya at nananatili siya at mananatili pa rin sa buhay ko si Jesus. MX3 capsule, tested and proven, helps avoid pain discomfort. Ang sagot kita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Ako po si Jetted Mine, 43 years old, isang head of sales. Nung nag-relax yung quarantine, lahat ng tao nagkaroon ng takot. Pinaka-importante, malusog ka, meron kang panangga sa anumang meron dyan. So, healthy food. Nag-workout, and I've been taking MX3 for about a year and 4 months na. Para meron akong dagdag, ang tawag doon, MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hi, I'm Sonia Pascual, Marketing Director and CrossFit Coach and Athlete. Sa sobrang dami kong ginagawa, I'm putting myself under a lot of stress. Kaya along with proper diet and regular exercise, I take time to rest. Dagdag ang MX3 capsule daily. Ang MX3, part na ng team ko. Alaga ka. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. I'm Pastor Philip Taroja. Mahalaga sa akin ang MX3 capsule. This is my food supplement. In the midst of all the challenges, anumang pagsubok kung dumating, ako'y patuloy na sasamba sa ating mahal na Panginoon. Siya ang pag-asa ng ating buhay. Cast all your burdens on Jesus because He cares for you. Yes, physical difficulties may come. We have to take care of our bodies and choose the right foods loaded with nutrients. I'm Pastor Philip Taroja. I choose MX3. Bilib ako sa MX3, kaya ako'y umiinom ng MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang sagot kita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Tanong mo, sasagutin ni Cheryl Cosme. Sagot kita sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. I'm Asuncion del Rosario of Tagbilaran, Bohol. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make straight your paths. Lord, you give me this trip as a gift. Please protect us, guide us, and may I experience you today. Amen. It is really special for me because this is where Jesus was. This is also my childhood dream, to see Holy Land. At sa wakas, I'm here! On my own experience, father was stroke with cerebral hemorrhage. He was still 60 years old. Everybody of us asked God to save him. Jesus does the miracle. Go to Jesus and tell him, Lord, I want your help. I need your miracle in my life. He was given life up to 76. We have to trust in the Lord, strengthen our faith, and we should always depend on His love and wisdom because faith sees, hope expected, and love will always remain. MX3 capsule, tested and proven, helps avoid pain discomfort.
Nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama pong inyong lingkod Cheryl Cosing. Katuwang po natin ang MX3 at kasama po natin sina Dr. Maria Lourdes Escobar at Nurse Eileen Ongleo. Ang ating question of the day, ano ba yung mga dapat na binabantayan ng buntis sa kanyang kalusugan? Ano po yung inyong mga concern? Kasi pumapasok dito, ang gusto nating i-advocate today ay yung perinatal care. Yes. That's why you're here, Yes. no po, Doc? Ano? May kinalaman. Bakit po kailangan, dating dito po sa sitwasyon natin sa Pilipinas, bakit po isa ito sa ina-advocasya nyo, yung perinatal care, Dr. Lourdes? Ang perinatal care is isang holistic approach sa pangangalaga ng mother at ng baby. No? Taliwas sa alam ng maraming tao, doktor lang ang nangangalaga sa isang buntis at ang kanyang baby. OB lang at pedya. Pero para mapatupad namin yung buong konsepto ng pangangalaga, kailangan namin ng tulong ng nurse at ng midwife. Okay, it's a concerted effort, Ms. Cheryl. So for example, kagaya sinabi ni Ma'am Eileen kanina, minsan hindi hospital setting. Minsan nasa primary care center tayo. Ang mano doon, midwife talaga. Grassroots of practice to see pregnant women, midwife talaga. Pero may kasama siyang nurse at may kasama pa rin siyang doktor. That's why it's our advocacies because we want to prevent maternal mortality, namamatay ng mga mom. The grassroots of educating the mothers, and hindi namin kayang gawin lang yun as doctors kasi ang culture namin as doctors, as OB pedya, iba sa culture ng nurses at ng midwives. So first, we have to educate the whole, kami lahat na healthcare providers in order for us to channel this sa mga pasyente namin. So, hindi lang kami nag-iisa dito sa plight na to, kundi 4 kaming malalaking grupo. It's a unique organization na ini-advocacy talaga namin na ipatupad lahat ng maternal and fetal and child health, no? Na kami-kami ang involved doon. So kaya kailangan kaming updated, educated para mairelay namin sa mga patients. At doon din pumapasok yung sitwasyon natin, realidad po na hindi lahat ay may kakayanan na maabot po ang pinaka-main hospitals, di ba? Lalo na sa mga probinsya po, hindi laging may available na doktor. Very limited ang ating doctors. Kaya din, pumapasok dito yung midwives. At kaya din, sa tagal ko na po dito sa industriya na ito, nakita ko rin na yung pag-empower din sa mga midwives. Although may mga reports, di ba? Pero ngayon kasi they have certificates. Yes, Talagang meron po their license to do it. Yes. Make sure lang po that they're licensed. And sabi nyo nga, ay may mga panganakan na midwives talaga ang magpapaanak. And then, nandiyan nakasuporta kayong mga nurse. Sa experience mo ba, Nurse Eileen, sa mga probinsya, nakaikot ka na rin ba na talagang very limited and there's talagang kailangan masuportahan ng mga doktor, yung mga midwives? Kasi at the end of the day, minsan wala ang doktor, nandun ang mga midwives, diba, sa probinsya. Yes, Ms. Cheryl, tama ka. Ngayon, nag-evolve na din yung term na interprofessionalism. Kaya nga, proud ako na maging part ng Perinatal Association of the Philippines as the board kasi ang ultimate na nagtuturo din naman sa amin, ang mentors namin din ay ang mga OB-GYN, ang pediatricians, ang physicians, and even the midwives sinuturuan nila. And yes, nakaikot ako because nagtuturo ako ng maternal and child and humahawak tayo ng mga estudyante na kung saan dahil nga sabi mo nga walang doktor, talagang sumasalo ang nurses at midwives and even mga estudyante ng sanggol dahil kulang ang tao. Pero ang maganda dito, ini-ensure natin na talagang competent at talagang may skill ang ating mga healthcare workers. And yun nga, meron din tayong tinatawag na lying-in clinics, mga super centers. Diyan natin nakikita ang doktor, ang nurses, at ang midwives. Tama, Doc? Yes, pero in addition to that, Ms. Cheryl, yung naumpisahan ni Nurse Eileen, yung mga midwives, nagtuturo kami sa kanila kung hanggang saan lang ang allowed nilang gawin. We teach them na sila kasi they don't deliver by
doing an episiotomy or nagka-cut. No, sila talagang perineal support lang talaga. Or kapag nakakita na sila sa prenatal nila na may high risk factor na, no, hindi na nila ina-attend. Nire-refer na kaagad sa OBGYN. At sila rin ang nangangalaga sa baby. Pag napanganak sa kanilang center, sila rin yung nagpepedya, sila rin ang tumitingin sa baby. So may hiwalay na lectures for the midwives ang mga pediatricians. May hiwalay na lecture for the midwives ang mga obstetricians. At sila rin, ang mga nurse, may orientation din sa working relationship nila ng mga midwives. So that's what the Perinatal Association is really all about. May support po ba mula sa pamahalaan? This is a private institution. We work by membership. We work by support of our pharma partners na sila din ang gumagawa rin ng way for us na maka-reach out kami sa mga nililectura namin. Sila rin nagsusupport ng mga mission namin na gusto naming sabihin na nutrition. So yung mga pharma friends namin na may nutrition, additionally, they provide some tests for them so that they will realize ito yung mga important tests na ginagawa. So when we say perinatal, hindi lamang sa pagbubuntis. Yes. Pagpanganak at after pa ng panganak. Yes. Okay, ano po ang kahalagahan na naiintindihan nito ng mga kababayan natin? Or ano yung madalas na akala nila hindi na pala kailangan? Okay. Una, pag nanganganak sila, madalas nung first time practitioner ako, pag nanganak wala na, hindi mo na makikita. Oo. Lalo na kung healthy at cute yung baby. Okay. Lalo pag nag-normal. Pero hindi nila alam na after a few weeks, kailangan namin i-test kung bumalik na sa normal yung matres. Second is, ang lumalabas ba sa kanyang sa puwerta ng pasyente, ito ay normal pa. Third would be, ang mga sakit ba na na-incur during the pregnancy ay wala na. No? At syempre kung na-CS, ang sugat maayos ba? So, ang daming i-check. Tapos, babalik na lang yan sa'yo. Hindi na naligo. Dahil sinabi, bawal na silang maligo. So, we would like to correct all of those in the postpartum check-up ang tawag namin doon. At marami ba na nagkakaroon ng postpartum problems? The most common is postpartum depression. Pupunta yan sa'yo na wala lang, ayaw lang niyang makipag-usap, tapos, Doc, I'm so tired. Because of the breastfeeding ang laki ng calories na nawawala sa isang pasyente. Biro mo, nagbe-breastfeed, inaalagaan ng baby. Ngayon, yung mag-asawa, silang dalawa yung puyat. Di ba pag nag-aalaga? So, ang daming postpartum issues na kailangan namin i-correct. Kailangan namin ipaintindi kung ano yung pinagdadaanan nila. Yes. At saka parang we are the listening ear din. Kung ano yung nangyayari sa kanila. Hindi nyo po kailangan kim-kimin yan dahil baka iniisip nyo, baka nagsusungit lang kayo, pero yun na pala yung mga signs and symptoms. And again, nandoon yung kahalagahan ng suporta po ng family members, ng loved ones, especially the husband. Yes. Patience. Super. Kailangan po yan. And then papasok yung kahalagahan, yung breastfeeding. Breastfeeding, kasi actually, ako, laking breastfed ako ng nanay ko. Oo. So, kaya hindi rin ako sakitin at malusog. Pero, yung importance, lalo na sa mga teenager na nabubuntis, yung mga maaga nabubuntis, ngayon nila, parang takot sila sa breastfeeding. Paano nyo inilalapit? Kinako-convince din ang isang ina na mag-breastfeed? Yes, Ms. Cheryl, sinisimulan natin yan sa pagpapaliwanag talaga ng benefits. Kasi ngayon ang mga pasyente, meron silang thinking na, what's in it for me? Bakit ako makikinig sa iyo, nurse? Bakit ako sa iyo makikinig, doktora? So, by starting with the benefits, yan sasabihin mo na hindi magkakasakit ang bata. Isa sa mabilin na benepisyo is, dahil sa breastfeeding, maglo-lose ka ng calories at papayat ka. Selling point. Yan ang talagang gustong-gusto nila. And with that, halos na-normalize na talaga natin ang breastfeeding. And by data nga sa totoo lang, sa institusyon na pinagtatrabahuhan ko ngayon, kung sino yung mas nakakaangat sa buhay, sila pa yung talagang nagbe-breastfeed. And true enough, sabi nga natin, kasama sa education natin, even if despite of and in spite of, talagang pinupush natin na mag-breastfeeding ang mga mommies. Dahil
panghabang buhay na regalo, ika nga, para sa mga bata, ang pagpapasuso. And i-share ko lang din ho, meron tayong tinatawag na unang yakap. Yes, EINC. No? Yan po yung tinatawag na essentials of intrapartal and newborn care, na paglabas pa lang ng bata, talagang i-encourage natin na hindi mahiwalay sa kanyang ina. Dahil habang dumidikit ang kanilang mga balat, patuloy na naghihilom, gumagaling ang sugat. At yung utak, yung brain natin, nagre-release ng, siguro i-laymanize natin, nagre-release siya ng happy and healing hormones na nakakatulong parehas sa mommy and sa baby. And ayun, si Dr. Meron din ako gustong i-share, no? Na meron talaga, Miss Cheryl, kasi ngayon, emphasize sa amin na pag nanganak, hindi namin agad kinakat yung cord. Nilalagay muna namin sa skin ng mom, no? Mamaya sasabihin ko din sa yung pinakabagong mga findings about this. Hindi kinakat agad yung cord, nilalagay yung mom, tapos pinapalatch ka agad, no? Ito is to establish the bond of the mother and the baby kaagad. Well, I was saying kasi, ngayon, pag tinignan mo sa mga recommendations internationally, ang pinakamalusog na bata sa paglaki, no, ay sabi ni Cheryl, hindi siya nagkaka-infection, tama, no? Malusog siya kasi number 1 is ang vaginal delivery, no, exposes the baby to the vaginal microbiome. Meron kasing microbiome sa vagina na nagsistimulate ng gut health ng baby. Pag nakuha niya yon, magsistimulate ng immune complexes para maging malakas ang panlaban ng baby. At kung hindi siya nanonormal, nababawasan ng exposure. Kaya nakita nila yung ganda ng paglaki ng baby na nag-vaginal delivery at cesarean section. Kaya ang gawa, pag cesarean, talagang nilalapit sa skin para makakuha ng microbiome from the mom. Ang combination na pinakamaganda ay nag-normal delivery at nag-breastfeeding agad. Yun ang pinakamalalakas na baby. Kapag malakas ang gut health, hindi nagiging obese ang baby, hindi nasisira nagkakaroon ng leaky gut syndrome yung baby, nag-grow siya ng normal. Na-notice ni Ma'am Cheryl, di ba? Breastfed siya, kaya hindi siya agad nagkakasakit. Hindi ko Yes. I mean, normal na magkasakit, pero parang sa tagal ko na dito sa industriya, bihira akong nawala because may sakit ako. Maliban nun nga na COVID ako. Pero other than that, diba? yung mga ibang sakit, hindi eh. So bihira po na naging sakitin. Puntahan ko muna yung ating mga kasama this afternoon via phone patch, si Mommy MJ Sanchez na na-diagnose ng gestational diabetes. Okay, before natin siya ipasok, Doc, what is gestational diabetes? Gestational diabetes is a condition na nadidiscover na ikaw ay mataas ang sugar sa dugo habang buntis ka. And usually, it is detected dati solely sa 5 months onwards. Pero ngayon, may test kaming ginagawa, yung oral glucose tolerance test, no? Kapag high risk ang patient, start na kami ng screening kaagad. Meaning to say, may family history ng diabetes or nagka-diabetes during the previous pregnancy. Sa fasting blood sugar pa lang, makikita na namin may certain number na sinusunod, may comparison kami sa normal at saka actual. Pag nakita namin na mataas yon, isa lang dun sa 3 test na yon. Fasting, first hour, second hour, isa dun mataas, gestationally diabetic na ang patient. This can be managed by pwedeng diet lang, pwedeng naka-insulin, pero ito nadidiscover only during pregnancy. During pregnancy. Hi, Mommy MJ! Nandiyan ba? Hindi namin marinig. Nandiyan naman si Mommy MJ. Hello po. Hi, Mommy MJ. Okay. Hello po, good afternoon. Good afternoon. Last pregnancy mo, June 2022. At kasabay niyan, na-diagnose ka ng hypertension, gestational diabetes, ang dami naman, Bell's palsy. Paano? Pang ilang pagbubuntis mo yon? Yes po, with the diagnosis, yes, medyo madami po. And that was my second pregnancy. Second pregnancy. Pero nung first, wala kang problema. Actually, the first po is a miss. Ano po yon? It's miscarriage po. Na-miscarriage ka. Sorry to hear that. Yes po. The second, yes po.
The second one is the success pregnancy. Kaso nga, ang daming sakit, ano? Yes Pero po. napansin mo ba, na ibig ba sabihin, hirap ka sa pagbubuntis or hindi mo, wala kang kamalay-malay na may hypertension ka na pala, may gestational diabetes ka, tapos, pero itong Bell's palsy, I'm sure, nakita mo na bigla ka na lang nagkaroon ng problema sa, ano ba usually, Doc? Facial Left or right? asymmetry. Oo. Depende sa seventh cranial nerve abnormality. Maybe left or right, nag-group yung foot. Oo, yes. Go ahead, Ma'am MJ. I don't consider it na parang hirap sa pagbubuntis. Kumbaga challenging lang po in a way kasi nga sa sobrang dami nung na-detect. Pero, ayun po, with the early intervention of ni Dr. Escobar and the team po ni Dr. Escobar. So, ayun po, na-manage naman po properly. That's why, with this pregnancy, successful po yung naging outcome. Praise God. Pero ano yung mga nararamdaman mo nun? Paano ito naka-apekto sa pagbubuntis? It's good na nandyan, full support ang iyong doktora, no? Pero as a first-time mommy na, diba? Talagang syempre, mas ingat ka na. Lalo na the first one, nagkaroon ka ng miscarriage. So, the more that you want this, diba? Nandoon. Yes po. So, Yes po. nandun ba yung mas nag-worry ka, mas maingat ka? Yes. Actually po, ayun nga, tama po kayo kasi nga, I had the first experience na it's a mess. So, with the second time, I make sure na lahat po were properly parang checked by the doctor from time to time, and I attended the regular check-up. So, ayun po, medyo talagang nag-ingat in a way. Lahat po ng mga, for example, may sumakit na ganito, ganyan, tawag po agad ako kayo. Para lang din just to check kung ano ba yung nangyayari, ano yung dapat kong gawin. Kailan pumapasok? Kailan nagkakaroon ng gestational diabetes or nagde-develop ng gestational diabetes and the chronic hypertension po Yes. ang isang nagbubuntis? Okay. The first, kasi pag nagpiprenatal, the first time we see them, nagre-request kami. Basic test yan, CBC, fasting blood sugar, tapos yung hepatitis testing, etc. And then, hanggang HIV tinetest namin. And then, pag nakita namin yung fasting blood sugar ay mataas, over 92 milligrams, ano na yan, kaagad enter na yan through gestational diabetes yan. Dedeklara na namin siya, okay, you need an endocrinologist, we will co-manage para sa iyong gestational diabetes. For example, normal, first test normal. Yes, oo. Uulitin namin yon. Ang unang tanong is, may lahi ka bang diabetes sa pamilya? May lahi ka bang hypertension? So kapag nangyari yon, yung next na test namin would be around 24 weeks. 6 months na. After nun, 7 months, 8 months. No? Hanggang sa mapalabas namin yung potential niya na maging diabetes. Kasi we have to consider her culture, yung lifestyle niya. No? Hindi lang yung lahi eh. Minsan yung culture niya, mas nakakahigit dun sa lahi dahil the way she eats. No? Kahit anong dalaga siya, nakikita natin na may effect siya. Ang sad lang doon, Miss Cheryl, is kapag gestationally diabetic ka, prone kang maging hypertensive. Kasi ugat din, vascular din. Yes. Oo. Pero meron nung pagpasok pa lang sa pregnancy, kita mo yung BP, iba na. First trimester pa lang, declare mo na siya as chronic hypertensive kasi pwedeng hypertensive na siya in the previous pregnancy na hindi lang properly documented. So, we already tell them, ma'am, high risk ka na, you're chronically hypertensive at pwede ka maging pre-eclamptic later on kasi magkaiba yon. Yung pre-eclampsia, it can superimpose, pwede siyang pumatong sa isang chronic hypertension. Napaka-toxic na. Pagka naunahan kami sa delivery. So, lahat yung sabay-sabay minamanage. It's the basic standard of care now, Ms. Cheryl, is a multi-specialty approach. Kung hypertensive yung pasyente, merong cardiologist yan. Bago pa mga anak, pinapaklear na namin yan. Dapat kilala na siya ng cardiologist bago pa siya umenter in labor. At sasabihin niya sa amin kung okay siyang mag-labor. Yung second naman is an endocrinologist for the diabetes. Tapos,
we have a junta about the patient. Nag-uusap kami every month kung ano na yung nangyayari sa pasyente. And yun ang dinidirect ko sa pasyente as the attending. So, with kay Mommy MJ, kailan siya na-diagnose? Sa simula pa lang? Yes. Sa simula pa lang. So, maganda yun dahil nabantayan ka kaagad, ano, Mommy MJ. Mas may peace of mind ka habang nagbubuntis. Oo. Yes po. Actually, Go ahead, Mommy MJ. actually po, yun po talaga yung key, yung early detection din para early intervention nga po ng doctors. Kaya pumasok yung Bell's palsy. Nako, after that, no, she was discharged, okay siya. Nag-normal delivery siya eh. Oh, okay. Oo, So not because you're just diabetic, gestational diabetic ka, cesarean agad. Hindi. Actually, Miss Sherry, pag komplikado, mas gusto namin nag-normal yung pasyente. May mga medical conditions, normal delivery is still the safest delivery. Tapos, bumalik siya after ilang weeks ba yan? Sabi niya, Mami Doktora, MJ, kailan? I feel... Kailan mo napansin, Mami MJ? On my 36 week po, going 37. Yan, oo. Oo nga pala, she's the 9-month, no? Ano na siya, hindi pa siya nanganganak, meron na siyang Bell's palsy. Nagdo-droop na, nagsistart na mag-droop, magkaiba na. During pregnancy? Yeah, the 9th month. 36 pa lang. Yeah, oo. May kinalaman ba yung Bell's palsy sa pagbubuntis? Related. One of the risk factors of Bell's palsy, Miss Cheryl, correct, is pregnancy. Isa yan. Diabetes, it's one. Second would be infection. Pero hanggang ngayon, hindi pa nila natutunton yung actual mechanism. Bakit nakakos ang Bell's palsy sa mga pregnant women. Pero pregnancy is one of the highest risk factors. So nakita ko nagdo-drip. So neurologist naman yung inaasikaso ko. Tapos na-rehab din si ma'am. During the pregnancy. And how are you now, Mommy MJ? More than a year after. Yes po. So, by the grace of God po, ayun, thankful and grateful po kasi normal naman na po lahat. That's good to know. And happy na. Hindi talaga ang focus mo na ngayon. Gaano kahalaga, or before we let you go, gaano kahalaga doon sa pinagdaanan mo? Kasi it wasn't an easy pregnancy, ano? Yung suporta ng iyong hubby or ng iyong family members, ng loved ones. Ayun po, sobrang importante po ng support. Not only dun sa journey po during the pregnancy, but also after. Kasi po, ayun po, after the pregnancy, siyempre parang nakakaano po humarap sa salamin. Actually, kasi nga, droopy yung left side, tapos nagpapadede and all, and nagpupuyat ka. So, thankful po ako and blessed then that I have a support system coming from my family. And also po, sa ano din po, sa doctors po and nurses po ng Bella Santo. Kahit na medyo naging challenging yung pagbubuntis mo, nagpaplano ka bang makapangalawa pa? Yes po, opo. Yes po. Pag alam mo, no, kampante ka na, alam mo na nandiyan naman yung mga susuporta sa'yo at safe ka, diba? Yes po. Actually, malaking factor po na yun yung pinagdaanan ko din. And yung na-experience ko din with my doctor sa Delo and sa team po ni Dr. Escobar. Kaya po, confident pa rin po ako na wait for a second pregnancy. Maraming salamat for sharing your story, Mommy MJ Sanchez. Thank you. Thank you po. Thank you. Ayan, mga kapatid, break po tayo ng kaunti. At sa ating pong pagbabalik, sagutin po natin yung inyong mga katanungan at pag-usapan natin yung darating na convention this coming September. Ano po, at mag-post lamang po kayo, habol po kayo mga kapatid, at 5 po ang pipiliin natin na magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Magbabalik po ang programang Sagot Kita. Since I have been practicing wellness and integrative medicine, that means my concern is to find natural products because there is a trend for patients so that they can also incorporate the traditional as well as the Western approach. And one of those very good products is MX3. MX3 is an all-natural supplement coming from one humble but powerful fruit.
the mangosteen. Since many years ago, a lot of countries have termed mangosteen as the queen of all fruits. They have also seen that it has one of the highest ORAC value. When we say ORAC value, that is a measurement of how good an antioxidant property a product has. That means it is able to resist a lot of those free radicals that causes weaknesses and damage to our cells. Aside from what is inside the fruit, is actually what is surrounding the fruit. It is called the pericarp. The pericarp contains the xanthone, and later on, we had it studied in Canada. Nutrisource Canada was able to identify the alpha, the beta, and the gamma nutrients. We were amazed about its health benefits. The alpha nutrient is an anti-inflammatory ingredient, and there are many illnesses that is due to inflammation. The beta nutrient help a lot of people who suffers from infections. They are able to control microorganisms. So together with their regular medications, there is less tendency for long-term side effects. Now, the gamma nutrient they have found to be very good for improving our own immune system so that we are able to resist illnesses, especially from the free radicals around us. X3 capsule, tested and proven, helps avoid pain discomfort. Ang sagot kita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Ako po si Venus Ra, MX3 Ambassador. Mahalaga sa akin ang MX3. For me, it's important to take care of my body dahil araw-araw ko kong ginagamit ito. With the healthy food choices, workout, and with the food supplement that I trust, MX3 Capsule. MX3 Capsule is low in sodium, cholesterol, and fat-free. With my healthy body and inner glow, I am ready to serve. This is Venus Ra. Bilib ako sa MX3, kaya ako umiinom ng MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Gandang araw! Ako si Mark Angelo Onte, isang safety officer. Malaki ang responsibilidad ko sa trabaho upang tiyakin na lahat ay maayos at ligtas. Kaya mahalaga ang pag-ehersisyo, tamang pagkain at pahinga. Dagdag pa ang MX3 capsule araw-araw. MX3, ito ang aking forever. Walang iwanan. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello po! Ako po ang inyong Tita Winnie Cordero. Pagdating sa mangosteen supplement, I make sure to check the labels. Ang MX3 capsule, tested and proven na low sodium, cholesterol-free at fat-free. Not only that, MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit with proper diet and healthy lifestyle. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang sagot kita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Sagot kita sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, pinakakumpleto nga bitamina nga gi-formulate para sa atong alagang baboy. Sa isa ka box, paigo sa 20 kapag gamit na makagasto ka lamang og tag 5 pesos kada gamit. I-mix ang usa ka kutsara sa 3 ka kilo nga feeds o sa isa ka galon nga tubig nga makahatag sa kumpletong gikinahanglan alang sa himsog, buhat ug dagko nga mga alagang baboy. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mapalit sa tanang Agrivet store sa Luzon, Visayas ug Mindanao. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ako si Nano Erdelia nga taga Kabadbaran, Agusan del Sur. Sa una, ako ang tikto sa paggamit og King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Istorya lang. Pero akong nabamatudan sa akong paggamit tong 2020 panahon sa pandemic, nga akong gilima ang baboy, paspas kayo ang pagtubo. Sa mga 110 days na ako nga pag-alima sa akong mga baboy, niabot dayon og 102 kilos ang gibugaton. Dito gid ko mibilib nga maayo og epektibo gyud ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Mapalit sa tanang Agrivet stores sa inyong lugar. Aniyang usa ka testimonya kung unsa kanindot og epektibo ang Grow It Me. Ako si Erning Hariol, 64 years old. Sa akong pangidarong-darong, dali lang ko matakbuyan ang ubo o sipon daw ang akong tutulan katulog. Nakita minimum Gina, nag-advise sa ako nga magtake ko og Rubitmin capsule pero mawala ang akong ubo-ubo o sipon. Kung sa akong paggamit inoon, nawala ang akong ubo-ubo o ang katol
sa akong tutunlan. Subusa gamit ka mo inom sa Rubik Mid Capsule ug sigurado nga protektado kita sa mga sakit. Kasi ano siya, nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita. Pinag-uusapan namin ni Doc at ni Nurse Eileen yung ito makaka-relate din ng marami, menopausal. Alam ko po madalas nyo naririnig sa akin na nasa perimenopausal stage na po ako. It's not easy, mga kapatid. May mga swerte, kagala, like my mom, wala siyang naramdaman. Pinasabi niya sa akin, yung mga pinagdadaanan mo. But, nako po, as early as I think, I'm 49, mga 42, 43, nagsimula ako ng nararamdaman yan. And talagang 7 years in the making, pero ako nasa 7th year na ako. Feeling ko, I'm there. Mukhang sasabay pa pagdating ko ng 50 yung menopausal stage. Meron pang tinatawag na perimenopausal stage. And Doc, I will invite you again to talk about this. Naku, Kasi, yes. alam nyo po, hindi po lamang kaming mga dumadaan sa perimenopausal ang dapat nakikinig or makinig sa episode na yan. Lalo na po ang inyong mga partners. Yes. Kasi sila po talaga, pag hindi nila naiintindihan, magdudusa po kayong dalawa. At pwede pang umabot sa point na maghiwalay kayo. Yes. When it's really po. So, on another episode. Pero silipin natin. Pero bago natin na yung mga komento ng ating mga kapatid, the convention. Yes. Yes, Michelle, thank you for giving us a chance in your show. We would like to invite everyone, no, mga doctors, nurses, midwives, doctors po, OB, pedia, miski anong specialty, to attend our convention on September 24 and 25 at Novotel, our 31st annual convention of the Perinatal Association of the Philippines, and our 32nd anniversary celebration. Higher education and practice and excellence of perinatal care. Yes, of course, calling and shout out sa lahat ng nurses and midwives. So, September 24 and 25, that's the PAP, Perinatal Association of the Philippines. And of course, tangkilikin din po natin ang ating specialty organization para naman sa mga nurses po, Miss Cheryl. That's the Mother and Child Nurses Association of the Philippines po. And you can also like our official page, that's MCNAP Philippines. And supportahan natin ang Perinatal Association of the Philippines, ang mga kaagapay natin sa healthcare, kapwa frontliner natin, and tulungan natin na mabawasan ang mga nanay at mga batang namamatay sa ating bansa. Paano po sila magiging bahagi nitong upcoming convention? Yes. They can just register. Better kami if naka-flash yata, Miss Cheryl. Balik natin, direct. Opo, ayan. Thank you so much yan. O, pwede po kayong tumawag sa secretariat namin, si Miss Rose, or visit our website po, Perinatal Association of the Philippines. At ito po ay naka-online ka na doon, no? Pwede ka na nilang i-entertain. Meron din kaming office actually sa May Kalayaan, sa PPS, Office of the Philippine Pediatric Society. Doon din kami nakikishare ng office. Ayan, mga kapatid, September 24 and 25. Ayan, sa Novotel po yan, mga kapatid. At dito ako, baka we have 2 minutes left. Ako, baka magtampo yung mga yung mga nag-comment sa atin. Si Christina Del Rosario, mabilis na lang po, Nurse Eileen and Doca. Si Christina Del Rosario Nobleza, ano po ang pinakamaganda at safe na kainin ng isang buntis, lalo na kapag trimester, para mapangalagaan ang kalusugan ng ina? Definitely, balance siya dapat, no? Pero kung mamimili ka sa carbohydrates or protein, I choose protein, no? Maliit lang ang carbohydrate. Fats are also good. Vitamins, no? Vitamin C is very important also. See your OB gynecologist. Yes, to ask particularly kung ano yun. Ayan, si Joanne May, ang dapat bantayan ng buntis bukod sa kalusugan nila ni baby ang kanyang mental health. Pag masaya ang buntis, magagampanan niya ang kanyang responsibilidad bilang soon-to-be mom. Si Melor Grecias, ako po, ayaw ko na pong manganak. 6 na po ang anak ko. Oo, naintindihan kita. Ngayon po ay may sakit. I'm sorry to hear that. May bukol po ako sa utak. 8 months pong tiyan ko nung nahimatay ako, at dahil po pala yun sa bukol ko, sad for me kasi 10 months pa lang ang baby ko ngayon.
Ayan, we will pray for you, Melor. Ayan, si Arlene Carillo. Ako po nung magbuntis dati, way back 2005, nalaman ko diabetic ako at high blood. Kaya monthly check-up talaga. Everyday ako, ini-inject ng insulin sa tita. Nung pinanganak kong baby ko, ang laki niya. Sabi ng doktor ko, hindi pwede na normal delivery. Hanggang ngayon, diabetic ako. Continuous insulin maintenance. Pero may nagdo-normalize ba after giving birth? Most of them, they continue to be diabetic already for life. But yung mga early na diagnosed, no, early na control, tumitigil din yan with good lifestyle, Michelle. Yan. Ako, thank you so much for all the messages. Si Romel Cayabyab, si Wilma Carani, Magenda Virginia, Shamir Almaro, Cherry May Zanula, Dan Fernandez, pasensya na po, kapos na po kami sa oras. Congratulations sa nanalo ng ating gift tags mula po sa MX3. Mary Jancis Manalang, si Kay Kaday, si Joanne May, Dan Fernandez, and Joanne Carla. Kayo po ang ating lucky winners. Please mag-message po kayo sa aming FB page. Mag-DM po kayo, ilagay nyo ang date ng pagkapanalo, kompletong pangalan, kompletong address at contact number para agad po namin maipadala sa inyo ang inyong MX3 gift packs. Ang MX3 capsule ay tested and proven, helps avoid pain, discomfort with proper diet and healthy lifestyle. Dr. Escobar, thank you for joining us. Nurse Eileen, salamat po. We'll have a part 2. Wow, thank you. Talagang kapos lang po tayo sa oras. Thank you. Michelle, salamat po ha. Salamat. Opo. At huwag niyong kakaligtaan, September 24 to 25 sa ating mga healthcare workers na gustong maging bahagi. Novotel po yan. Just visit the website of Perinatal Association of the Philippines. Perinatal Association of the Philippines. Ayun po. At dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Katuwang po ulit natin bukas ang MX3 para naman po sa ating spiritual health. Pag-usapan natin ang ating paghahanap ng purpose. Paghahanap ng purpose sa buhay. Marami sa atin ganun yan, diba? Kahit na matanda na tayo, nahanap pa rin natin ang purpose. So tomorrow po yan, alas 4 ng hapon. Dito po sa programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosip. Sagot kita! Ang sagot kita ay inihatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MX-Extraordinary. MX3 capsule, tested and proven, helps avoid pain discomfort. Pinarangalan ng PIMA bilang Radio Station of the Year. Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Dito
headlines, regional news, Balita Pilipinas sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Magandang hapon, ngayon ay araw ng Webes, September 7, 2023. Ito ang Balita Pilipinas sa 92.3 Radyo 5 True FM. Ako po, si Julie Baiza. Ako naman, si Eda Pascual. Balita Pilipinas sa Pilipinas. Pangulong Bongbong Marcos nakausap si US Vice President Kamala Harris sa sideline ng 43rd ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia. Joint statement na binuo ng US para sa regional peace and prosperity, pinasalamatan ni Pangulong Marcos. Utang ng PhilHealth sa mga private hospital pumalo na sa 27 billion pesos. Mga top official ng PhilHealth tumanggap ng tripling sweldo sa panahon ng pandemya. Dating Senador Antonio Trillanes IV absuelto sa kasong kudita na isinampa noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. 5 taong rice trade agreement ng Pilipinas at Vietnam inilalatag na. Bilateral maritime training exercises ng Pilipinas at Indonesia sa Cebu at Negros Islands inilatag na. Price cap sa bigas tatagal lang ng 1 buwan ayon sa Department of Trade and Industry. Team Cone bagong head coach ng Gilas Pilipinas. Korean superstar Lee Min-ho balik Pilipinas sa Oktubre. Ang oras, 5:07 na po ng hapon. Dako tayo sa detalye ng ating mga balita. Huling araw na ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos sa 43rd ASEAN Summit sa Jakarta. Absent man si United States President Joe Biden, nakausap naman niya si US Vice President Kamala Harris sa sidelines ng okasyon. Dito na pag-usapan nilang tinatawag na The Spirit of Camp David, isang joint statement ng Amerika, Japan at South Korea tungkol sa usapin ng kapayapaan at kalakalan sa rehiyon, bagay na kinikilala umano ng ating bansa. Kasama na rin sa napagkasunduan ang pagpapaigting sa bilateral maritime cooperation ng dalawang bansa, kung saan isa umano sa mga pamamaraan ay ang mga venue para sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa Pilipinas. Nakausap na rin ni PBBM si Cambodian Prime Minister Han Manet kung saan humingi siya ng suporta para sa karagdagang supply ng bigas para sa Pilipinas. Pumalo na sa 27 billion pesos ang utang ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa mga ospital sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi ni PhilHealth President at CEO Manuel Ledesma na sisikapin nilang mabayaran ang pagkakautang sa loob ng 3 buwan o 90 araw. Pinuna naman ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee ang PhilHealth kung bakit hindi nababayaran ng utang, gayong may 400 billion pesos silang investable funds at mahigit 68 billion pesos na net income. Ayon kay Lee, ito ang dahilan kung bakit hindi na tumatanggap ng PhilHealth payments ang ibang mga ospital dahil sila naman ang malulugi kung patuloy silang hindi makakasingil sa ahensya. Sinabi naman nila Desma na ipatutupad nila ang debit credit payment mechanism sa pagbabayad sa mga ospital. Kabilang sa reformang tinitingnan nila Desma ang pagdaragdag ng 3,000 sa kasalukuyang 7,000 empleyado ng PhilHealth para mapabilis ang proseso sa pagbabayad sa kanilang mga pinagkakautangang ospital. Samantala, triple ang itinaas ng sweldo ng mga top executives ng PhilHealth noong pandemya. Nakapaloob ito sa Executive Order 150 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2021 kung saan ginawang standard ang sweldo sa mga government-owned and controlled corporations. Ayon kay Anak Kalusugan Party List Representative Ray Reyes, pumalo sa halos kalahating milyong piso ang buwan ng sweldo ng mga PhilHealth executive. Kontra ang Private Hospital Association of the Philippines o PHAP sa debit credit payment method o DCPM na ipinatutupad ng PhilHealth sa pagbabayad sa claims sa mga private hospital. Sa panayam ng programang Ted Filon DJ Chacha sa Radyo 5, sinabi ni Dr. Jose Rene de Grano, Pangulo ng PHAP, na magulo ang manner of payment ng PhilHealth. Sa ilalim ng DCPM, 60% muna ang babayaran ng PhilHealth at pagkatapos ng ilang buwan ay babayaran ng 40%. Sinabi ni de Grano na hindi nila magalawang ibinayad ng PhilHealth dahil walang detalye o wala silang listahan kung sino-sino dapat bayaran. Ayon kay De Grano, 10 billion pesos ang utang ng PhilHealth sa mga ospital. Posible ayon kay De Grano na isinama na ang kasalukuyang utang ng PhilHealth sa sinasabi nilang 27 billion pesos na arrears. Ilang beses na rin umanong pinarefile
ng PhilHealth ang claim sa mga ospital, ngunit hanggang ngayon ay utay-utay pa rin ang pagbabayad ng ahensya. Hindi naman naniniwala si De Grano na walang pondo ang PhilHealth, kaya laging delay at tingi-tingi ang kanilang pagbabayad. Narito si Dr. Jose Rene De Grano, Pangulo ng Private Hospital Association of the Philippines o PHAP, sa kanyang pahayag. Ibig sabihin may problema sila sa pera. Hindi po mangyayari yan. For the past 2 years po, ang kinita ng PhilHealth ay mahigit 30 billion every year. At sinasabi nga po ng congressman na meron silang 400 billion. At kaya nga, sinasabi po naman nila na lagi silang may pera at walang problema sa pera. Binigyan diin ni De Grano na hindi nila magalaw at nakaimbak sa bangko ang binabayad ng PhilHealth dahil wala silang basihan sa pamamahagi nito. Hiling ni De Grano sa PhilHealth, bayaran na nila ng buo ang mga ospital dahil 3 taon na rin silang naghihintay sa kanilang mga claim. Tinatapos na ng Pilipinas at Vietnam ang kasunduan para sa 5 taon na Rice Trade Agreement. Ayon kay Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh, nasa final stage na ang intergovernment agreement para matiyak ang food security sa Pilipinas. Isa ito sa napag-usapan ni Pangulong Bongbong Marcos at Vietnamese Prime Minister sa kanilang meeting. Ang kasunduan na magiging daan para masiguro ang tuloy-tuloy na pag-i-import ng bigas ng Vietnam sa Pilipinas. Samantala, tatagal lang ng 1 buwan ang price ceiling sa bigas. Sinabi ni DTI Assistant Secretary Agaton Teodoro Overo na temporary measure lang ang hakbang habang hinihintay ang pagsisimula ng anihan. Ayon kay Overo, tiyak na bababa ang presyo sa sandaling dadami na ang supply. 25,000 rice retailers ang posibleng mabigyan ng financial assistance. Inaprobahan ng Pangulo ang pagpapatupad ng price ceiling kasunod ng pagsirit ng presyo nito sa merkado. Base sa nakapaloob sa Executive Order No. 39, itinakda sa 41 pesos per kilo ang regular milled at 45 pesos naman ang well-milled rice. Martes nang sinimulan ang pagpapatupad ng price cap. Ibinasura ng Quezon City Court ang kasong conspiracy to commit sedition laban kina dating Senador Antonio Trillanes IV, Peter Homel Advincula at iba pang sangkot sa umano'y planong kudeta laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinagbigyan ng Quezon City Metropolitan Trial Court Branch 138 ang demurrer to evidence na hiwalay na isinampa ni Trillanes, Advincula alias Bicoy, Junel Sanggalang, Yolanda Villanueva Ong, Father Flaviano Villanueva, Father Albert Elejo, Vincent Romano III at Ronil Carlo Enriquez. Ang demurrer to evidence ay motion to dismiss the case sa kadahilan ng kulang ang ebidensya laban sa mga akusado. Ayon sa korte, bigo ang prosecution na magpresenta ng mga sapat na ebidensya para patunayang guilty ang lahat ng mga akusado. Nag-ugat ang kaso sa ang totoong narcolist, video sa naladawit sa pamilya Duterte at Senador Bongo sa illegal drug trade. Inamin ni Advincula na siya si Bicoy, ang nakahood na lalaki na nagsasalita sa videos. Sinabi ni Advincula na ang video ay bahagi ng Project Sodoma na naglalayong mapatalsik si Duterte para mapaupo sa pwesto ang nooy Vice President Leni Robredo. Nakapalog din sa ruling na walang personal knowledge ang 3 testigo sa isinawalat na Advincula. Nagbitiw na sa kanyang pwesto si Finance Undersecretary Shelo Magno 5 araw makalipas ang kanyang cryptic post sa Facebook. Ibinahagi ni Magno sa online ang graphic chart ng Law of Supply and Demand na may caption na I'm Biz Teaching. Umana ito ng samot-saring komento na patuloy umano ang post ng Finance Undersecretary sa Executive Order No. 39 o price ceiling sa bigas. Nagpasalamat naman si Magno sa oportunidad na nakapaglingkod siya sa bayan. Paliwanag niya, babalik siya sa pagtuturo sa University of the Philippines School of Economics. September 16 epektibo ang resignation ni Magno. Ire-review ng Senate Oversight Committee ang paggamit ng confidential funds ng civilian agencies kabilang ang controversial na combined secret funds na 650 million pesos ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri, chairman ng Oversight Panel, na alam nila kung nagagamit ng tama ang pondo at nasusunod ang guidelines na nakapaloob sa 2015 Joint Circular. Sa Joint Circular ng Department of Budget and Management, Department of the Interior and Local Government,
Department of National Defense, Governance Commission for GOCC, at Commission on Audit ang confidential expenses ay inalaan sa civil and government agencies para sa surveillance activities na sumusuporta sa kanilang operasyon at mandato. Sa budget deliberation ng Office of the Vice President at DepEd, sinabi ni Duterte na kaya nilang mag-operate kahit walang confidential fund at makatulong naman ito sa implementasyon ng kanilang mga proyekto at aktibidad. Sinabi naman ni DepEd spokesperson Michael Poa na kailangan nila ng surveillance funds para ma-monitor ang umano'y communist recruitment sa public schools. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos si Undersecretary Hans Leo Kakdak na officer in charge ng Department of Migrant Workers o DMW. Kinumpirma ito ng Presidential Communications Office. Bago itinalaga sa DMW, nagsilbi si Kakdak na administrator ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA at naging Undersecretary for Labor Relations ng DOLE. Nagsilbi rin si Kakdak na Executive Director ng National Conciliation and Mediation Board bago naging Deputy Administrator ng POEA noong 2006. Itinalaga si Kakdak sa DMW 2 linggo matapos pumanaw si Secretary Susan Aple. May hawak umano na ebidensya ang 16 na sultan sa Mindanao na nakakapagpapalakas sa claim ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa programang Bangon Bayan with Mo sa 92.3 Radyo 5 True FM, ibinahagi ni Professor Nasser Sharif, Secretary General ng Southeast Asian Islamic Chamber of Commerce and Industry, ang mga lumang mapa ng kanilang mga ninuno kung saan ipinapakita ang mga naging ruta nila noon sa pamumuhay at pakikipagkalakalan. Kasama sa mga ruta na yan ang tinatawag na Pulo Condor, isang isla na may southern coast ng Cambodia at Vietnam, na siyang laging dinaraanan noon ng mga katutubong Iranun at mga raha sa pagparuot pa rito sa West Philippine Sea. Na-recover ang kopya ng lupang mapa sa Museo de Naval sa Espanya noong 1847 na nakasilid pa sa isang kawayan na nakuha mula sa isang Moro private ship na nadakip noon sa Sulu. Pasok dyan ang Scarborough Shoal at Spratlys Islands na sinasabi ng China na kasama sa kanilang teritoryo. Pero kapansin-pansin umano sa mga mapa ng China na wala ang Pulo Condor. Nasa proseso ngayon ang mga sultan ng pagbuo ng isang aklat para idetalye ang naging papel ng Pulo Condor sa kanilang pamumuhay. Oras na matapos ito may invalidate umano nito ang lahat ng mga naging kwento ng China tungkol sa naging kasaysayan ng rehiyon. Plano ni Pangulong Bongbong Marcos na bilisan ang pagbili ng avian flu vaccine para sa mga manok. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, gusto ng Pangulo na siya ring kalihim ng Department of Agriculture na mapasigla ang poultry industry sa bansa at mapababa ang presyo ng manok at itlog. Sa katunayan, nakipagpulong na raw si PBBM sa kinatawan ng PT Vaccine Dosatwa Nusantara, isang Indonesian animal health firm. Kung mapapaaga ang pag-deliver ng mga bakuna, ay maaga rin umanong babalik ang sigla ng poultry industry sa bansa. Dagdag pa ni Romualdez, bumaba ng 20% ang produksyon ng itlog sa bansa kasunod ng pagpatay sa hindi bababa sa 10 milyong manok dahil sa avian flu na unang naiulat sa bansa noong 2017. Sa ngayon, nasa 200 pesos na ang kada kilo ng whole chicken sa Metro Manila mula sa 150 pesos noong Hulyo. Ginilala ang Pilipinas bilang Asia's leading dive destination sa prestihiyosong World Travel Awards 2023. Ginanap ang awarding ceremony sa GEM Center sa Ho Chi Minh City sa Vietnam. Ito na ang ikalimang sunod na taon na nanalo ang Pilipinas bilang Asia's leading dive destination. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, patunay ito ng Pilipinas ang may pinakamagandang lamang dagat sa Asia at ito ang minahal ng mga turista kaya dinarayo ang bansa. Ang oras, 5:18 ng hapon. Abangan ang iba pang detalye ng mga balita sa ating pagbabalik. Balita Pilipinas. Magbabalik ang Balita Pilipinas. Grabe ang panahon no, pabago-bago. Minsan mainit tapos biglang uulan. Kaya hindi maiiwasan na magkasakit at umabsent sa trabaho. Pag walang pasok, walang kita. Buti na lang, may Cebuana Luwilier na matatakbuhan sa oras ng pangangailangan. Mas mataas pa ang appraisal rate ng up to 30% kumpara sa ibang pawn shop based on average figures on gold. Tapat pa sa pangako na iingatan ng alahas nyo. Maasahan saan man sa Pilipinas. Basta sangla, Cebuana Luwilier Tiwala. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Daig daw ng binubuenas ang sinuswerte, kaya ibalik ang swerte na punong-puno ng positivity with good vibes.
kasama si Stanley Chi at Laila Chicadora dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Nagbabalik ang Balitang Pilipinas. Ang oras, 5:20 ng hapon. Balik tayo sa detalye ng ating mga balita. Balita sa lalawigan. Sa ating paspas balita sa Visayas at Mindanao, driver patay matapos mahulog ang minamanehong truck sa bangin sa Cebu. Para sa detalye, narito si Robert Teo. Patay isang truck driver matapos maaksidente ang minamaneho niyang 10-wheeler truck sa barangay Napo sa Karkar, Cebu kahapon. Ingon sa mga pulis, gikan sa Minglanilla ang truck ni Armando Matiga nga padulong unta sa Cebu nga. Apan pag-abot sa may provincial road sa Sitio Luwak, ni diretso sa bangin ang truck. Agad rumisponde ang mga rescuer pero nasawi rin kalaunan ang driver. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang sanhi ng aksidente. Daghang salamat, Robert Teo. Pinaalalahanan ng PHIVOLCS ang publiko na iwasang pumasok sa 4-kilometer danger zone o PDZ sa paligid ng Bulkan Canlaon sa Negros Island. Ito ay matapos tumaas ang seismic activity ng bulkan. 36 volcanic earthquake ang naitala ng PHIVOLCS kung saan 34 ang volcanic tectonic na naitala alas 5 ng madaling araw noong September 4 at kaninang alas 7 ng umaga. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Baculcol, nakapagtala sila ng average ng 2 hanggang 3 volcano tectonic earthquakes sa Canlaon mula August 1 hanggang September 3. Nagataas pa rin sa alert level 1 ang Canlaon. Nakalatag na ang isang linggong bilateral maritime training exercises ng Philippine at Indonesian navies. Isasagawa ito sa karagatang sakop ng Cebu hanggang sa Negros Island, sa Negros Oriental sa September 24 hanggang 30. Ayon kay Lieutenant Bernabe J. Zambale Jr., Public Affairs Officer ng Naval Force Central, o NAVFORCEN, sila ang magiging host ng Maritime Training Activity o MTA Phil-Indo 2023. Ang MTA Phil-Indo 2023 ay taunang Navy o Navy exercise sa pagitan ng Philippine Navy at Indonesian Navy na isinasagawa sa iba't ibang naval operating forces sa Metro Manila at iba't ibang bahagi rin ng Indonesia. Layo nito na mapatatag ang interoperability ng dalawang navies at mapatatag ang situational awareness at mutual cooperation, kabilang ang navigation at operations training and developing combined operational doctrines, practices at naval tactics. Magde-deploy ang Philippine Navy SEALs at Navy Air Wing ng fighter plane at AW-109 attack helicopter para sa drills. Pinagtibay ng COMELEC ang disqualification ni dating Aurora Vice Governor Gerardo Jerry Noveras. Ibinasura ng COMELEC ang motion ni Noveras at pinagtibay ang 2022 decision na nag-disqualify kay Noveras sa Vice Gubernatorial race noong 2022. Magugunita na hiniling ang disqualification ni Noveras dahil sa paggamit sa printer ng lokal na pamahalaan sa pag-imprinta ng kanyang tarpaulin. Pinangunahan ni Negros Oriental Governor Manuel Sagarbarria ang groundbreaking ng 100 million pesos 2-story building para sa bagong dialysis center sa lalawigan. 60 bagong dialysis machines ang ilalagay sa gusali para sa mga kidney disease patient. Ang pasilidad ay inaasahang makukumpleto bago matapos ang taon. Ang 60 dialysis machines ay donasyon mula sa iba't ibang donors. 10 lang ang dialysis machine sa Negros Oriental Provincial Hospital para sa 20 pasyente. 180 patients ang kaya nilang serbisyohan sa sandaling maging operational ito. Dako tayo sa iba pang mga paspas balita sa Visayas at Mindanao. Halos 7 milyong pisong halaga ng droga nasabat sa magkakahiwalay na operasyon sa Central Visayas. At 2 akit-bahay sa Davao patay ng manlaban umano sa mga pulis. Para sa detalye, narito si Robert. Ano pang paspas na balita sa Visayas, Mindanao? Umabot sa milyong-milyong pisong halaga ng droga ang nasabat ng mga tauhan ng Police Regional Office 7 sa 2 araw na simultaneous anti-criminality law enforcement operation nitong weekend. Base sa datos sa PRO 7, umabot sa lapas usa ka gatos na individual nga may koneksyon sa droga ang naaresto sa mga pulis. Sa kinatibukan, mipalo sa 6.8 million pesos sa nagkalaing-laing droga ang nakuha nila sa 2 kaadlaw na operasyon. May mahigit 200 suspect din ang naaresto dahil sa iligal na pasugalan at mahigit 100 baril na walang lisensya ang nakuha.
Dead on the spot naman ang dalawang akyat bahay matapos umanong manlaban sa mga pulis sa Davao City kahapon. Base sa report sa isa buntag ining Miyerkules, yatong gisumbong sa usa ka concerned citizen ang nahitabong kawat sa barangay 10-A. Miresponde dayon ang mga para, busa naabtan dayon sa lugar ang duha ka suspek. Apan imbis nga mo surrender, gipabuthan sa duha ang mga pulis, busa naulit kini sa enkwentro. Napuruhan ng mga pulis ang dalawa na agad nasawi. Na-recover sa crime scene ang dalawang baril na ginamit ng mga suspek. Patuloy rin inaalam ng mga pulis ang pagkakilanlan ng mga salarin. Umagkat ang mga paspas na balita sa Visayas, Mindanao. Ako si Robert Dale. Balitang Metro. Nawala ng tahanan ang 30 pamilya matapos masunog ang isang 3 palapag na residential building sa Quiapo, Maynila kahapon ng umaga. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog alas 6:23 ng umaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa Padpo Building sa kahabaan ng Globo de Oro Street sa Barangay 384. Posible umanong nagmula ang sunog sa rooftop ng gusali. Nakontrol ang sunog alas 7:18 ng umaga at naapula alas 8 ng umaga. Walang napaulat na nasugatan o nasawi sa sunog. Police reports. Hiniling na ng Philippine National Police o PNP ang tulong ng International Criminal Police Organization o Interpol para sa paghahanap sa napatalsik na si Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. Ito ay matapos maglabas ng warrant of arrest ang Manila Court laban kay Teves. Pinaaresto ng Manila Regional Trial Court Branch 15 si Teves at kanyang mga kapwa-akusado kaugnay sa Pamplona Massacre na ikinamatay ni Governor Roel de Gamo at siyang kanyang constituents noong Marso. Bumuo na rin ng tracker team ang Criminal Investigation and Detection Group at iba pang law enforcement units para maaresto ang mga kapwa-akusado ni Teves. May mga report na nagkatago si Teves sa Timor-Leste. Walang extradition treaty ang Pilipinas sa Timor-Leste kaya nakikipag-ugnayan pa rin ang PNP sa DOJ para sa kanilang susunod na hakbang para maaresto ang dating opisyal. Totoong balita, totoong basketball action sa 2023 FIBA Basketball World Cup. Radyo 5 True FM FIBA Update. May bago ng coach ang Gilas Pilipinas. Yan ay walang iba kundi ang winningest head coach ng PBA na si Tim Cone. Kanina sa press con para sa paghahanda sa Asian Games, ibinunyag ni Cone na every 6 minutes daw siyang kinulit ni Barangay Nebria Team Manager Al Francis Chua na kunin na nga ang Gilas head coaching job. Kasama sa mahabang listahan ng achievements ni Coach Tim ang 25 PBA Championships, kabilang ang 2 Grand Slam at isang gintong medalya sa 2019 Southeast Asian Games. Matatandaan kasing binakante ni Chot Reyes ang posisyon matapos mabatikos dahil sa mga naging pagkatalo ng Gilas sa FIBA World Cup. Itinalaga namang assistant coaches sina L.A. Tenorio, Richard Del Rosario, Jongoy Chico at Josh Reyes. Ayon naman kay Samahang Basketball ng Pilipinas President Al Panlilio, inaapela pa nila sa Asian Games pati sa FIBA organizers ang gagawing mga pagbabago sa kanilang lineup at coaching staff. Patungkol naman sa FIBA, maghaharap-harap na bukas ang Final Four sa Mall of Asia Arena. Unang magbabakbakan ng Serbia at Canada sa hapon, nasusundan ng USA versus Germany sa gabi. Bukas magkakaalaman kung sino ang 2 teams na uusad sa final na siyang maglalaban-laban para maiuwi ang Naismith Trophy. Samantala, kasalukuyan namang ginaganap ang classification games sa pagitan ng Italy, Latvia, Lithuania at Slovenia. Sino mang magwawagi dyan ay magkakatiket sa Olympic qualifiers na gaganapin pagkatapos ng World Cup. Balitang showbiz. Calling all Filipinos! Magbabalik Manila ang Korean superstar na si Lee Min-ho sa October 15. Gaganapin ang kanyang fan meet sa SMX Convention Center sa Pasay City. Huling bumisita sa bansa ang OPA noong 2021. Bumida si Min-ho sa mga Korean drama na Boys Over Flowers, City Hunter at Legend of the Blue Sea. Star-studded ang sold-out 40th anniversary concert ng Queen of Throwback Music na si Odette Quesada sa Newport Performing Arts Theater nitong Biyernes. Present dyan bilang guest performer sina Between Escalante, Arman Ferrer at Raymond Langchenko. Nakijam din sa stage ang national artist maestro na si Ryan Cayabyab. 3 version ng kantang Till I Met You ang napakinggan ng mga audience. Una ay ang bersyon ng original singer nito na si Kule Desma. Sinundan naman ito ng rendisyon ni Odette at panghuli ay kay Asia's songbird Regine Velasquez.
Pang-finale na guest ang nag-iisang concert king na si Martin Nievera. Nakisinga lang ang pass nung kinanta na ng concert king ang Don't Know What to Say ni Rick Segreto. Ang 92.3 Radio 5 True FM ay isa sa mga official media partners sa naturang konsyerto. At yan po ang kabuuan ng balita ngayong araw ng Webes, September 7, 2023. Ako po si Julie Baiza. Ako naman, si Eda Pascual. Magandang hapon, Pilipinas. Balita Pilipinas sa Pilipinas. Pinarangalan ng Tina bilang Radio Station of the Year. Radyo 5, True FM. Broadcasting from the Radyo 5 studios in Reliance Street, Mandaluyong City in Mega Manila. 25,000 watts of true broadcast quality. Mas pinalakas, mas pinalawak, mas pinalinaw na tunog ng AM sa FM. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Bukan gabi-gabi ang malalimang pagsisiyasat ng mga napapanahong balita. Hihimayin ang iba't ibang anggulo para sa mas malawak na diskusyon at impormasyon. Samahan sina Ed Lingao at Mian Los Baños mula sa Frontline. Tonight, Lunes hanggang Biyernes, 10:35 p.m. sa TV5. Daig daw ng binubuenas ang sinuswerte, kaya ibalik ang swerte na punong-puno ng positivity with good vibes. Kasama si Stanley Chi at Laila Chicadora dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Sa balitang walang dagdag bawas. At sa komentaryo, hindi bias. Buo ang kwento. Panig na may konteksto dahil dito, bawal ang fake news. Kasama sina Joby Francisco, Maricel Halili at Chicky Margal, pati si MJ Marmori. Dito tayo sa totoo lang. Thursday na, ganun-ganun na lang. Bukas ay, pag Friday kasi feeling ko, pa-start na talaga ng weekend eh. Hindi Saturday eh. Ay, din, weekend na rin. Weekend na rin ngayon. Oo. Para sa'yo. Sa akin, kasi last day ko na. Oo. Anong, oo nga, no? Dahil bukas, babalik na si Marcel. Babalik na si Mase. Well, hindi naman talaga nawala si Mase kasi, di ba, kahapon, kausap din natin si Mase. Live report. Mamaya, makakausap din natin si Mase. O, welcome mga kapatid dito sa ating programa. Ayoko sabihin aming atin naman talaga to eh. Kayo din. Oo. Yes. Hindi pa tapos si Joby. Pero he's here. Always naman present yan. Hindi na late yan. Pero kanina daw, may mga pinakita yung ating executive producer na si Arvic Tolentino. Good evening sa'yo. Na may smog sa ating metro. Saan ba ito? Oo. Downtown Manila daw. Yung skyline ng downtown Manila ay kinuha na ng mga photos. May mga photos na ipapakita natin. Ayan. Yeah, madilim. Oo. Hindi siya makulimlim, ha? Kasi wala nang bagyo eh. Oo. Wala nang habagat. Oo, so wala pa daw dahilan. Hindi naman walang dahilan, pero hindi natin alam kung ano pa yung dahilan ng smog. Yung air quality. Oo, it's not the first time na nangyari to, di ba? Naalala ko, napag-usapan na rin natin yung ganitong klaseng occurrence sa ating, sa Metro Manila skyline. Ano ba yung reason nung dati? Minsan yun sa usok, sa haze. Oo, pero galing sa ibang bansa. galing sa ibang bansa. Yung yung sa putok na pulkan. O iba-ibang dahilan. Ito hindi pa natin alam kung anong dahilan Hindi ito. pa. Pero yung ganitong kondisyon, normal to sa India. Sa China. Pollution ba? Pollution. Pollution, oo. Oo. Tito Manny, yung sinasabi nila, kasi marami ngayong nagkaka-asthma, di ba? Dahil nga sa ating, pollution, yung ganyang klaseng sitwasyon ng ating hangin o quality of air natin. Ang sinasabi nila, yung pollution daw, hindi daw masyado sa baba, nasa taas. So that's why daw, kapag nagkukonto, lalo pagka malamig.
Kapag malamig, oo. Nagko-condo ka daw, pag napapansin mo daw, yung mga bata lalo na may asthma, dun sa taas, pag nasa taas sila, let's say 30th floor, ganon, inuubo sila. Pero pag naglalakad naman sa baba, wala naman daw ubo. Yeah, okay. Suspend yung ano eh. Mag-update ako Kapag ka nag-google kayo ng IQ Air, may kita nyo po ito, no? Or air quality in Manila. May mga iba-ibang lugar, pero app po ito, no? So, in Manila, 1,700 hours ng September 7. Kani-kanina. Alas 5, ha? Ang air quality ay nasa 147. Naku. No, ang ano niya. So medyo ano 'yon, unhealthy for sensitive groups. So ano siya ha, parang amber colored yung color code niya. Lalo yung mga may hika. Yes. Yung air pollution level is unhealthy for sensitive groups. Air quality index is 147. Sabihin medyo mataas. Medyo mataas yan. The fact na ganyan po kalabo yung kapaligiran, ano. Hindi ko nga masyado napapansin, nakala ko baka makulimlim lang. Pero nung sinabi nila, RP, napatingin ako sa bintana ako eh. So, tapos kinuhaan ako ng litrato. Ayan, nakuha ni Joby. Ito, doon sa aso. Uwi ako, nagpakain ako ng aso bago pumunta dito. So, yeah. Medyo pa wala na, pero ay sabihin, doon sa Pasig area, medyo pa. Yeah. So, hindi po yan, hindi po yan dahil makulimlim ng panahon. Uy, may mga payo itong app. Sabi niya, how to protect yourself from the air pollution in Manila. Sabi niya, if you want, you can wear your mask. Hindi for COVID, kundi for pollution. Tapos you can run an air purifier. Marami ka Yeah. Marami si Chicky niya. Okay, tapos close your windows to avoid dirty outdoor air. Ayun na nga. Pwede rin yun. Pero ang init eh, di ba? Aircon tayo. Aircon tayo, oo. Ako, nagreklamo lang ako sa'yo kahapon sa kuryente ko rito, Manny, no? Anyway, Kapahal so tayo yeah. niyan. Ako ang taas din ng kuryente ko. So either lalanghapin mo yung ganyang klaseng air, tapos Or magbabayad ka. Oo, mag-asthma ka, bibili ka ng mga gamot mo, o magbabayad ka ng kuryente. Ano ba yan? Di magbayad na. Yes. Magbayad na ng kuryente, no? Iwas sakit pa. Situation. So yan po ang sitwasyon ha. I think Greater Manila area is parang ganyan ang sitwasyon. Kanina before mag STL or mga 5 PM, sabi ko nga dito sa Mandaluyong parang papunta na somewhere else yung yung kadiliman Pero kung nasa Antipolo ko, ganyan din makikita mo. Oo, yun na nga. So kailangan na pala ng building namin na linisan yung yung salamin. Tabi-tabi. May salamin, hindi masyado mag-away. Pero dito sa Mandaluyong, hindi no? Hindi ganyan. Kasi mukhang clear yung dito malapit sa sa photo mo. Clear compared to dun sa may papuntang Pasig. Pero kung tutuusin, hazy din yan. Hazy din yan. Siyempre parang clearer lang kasi malapit. Camera is mas malapit. Yeah. Hazy din sa NBL. Yan talaga matilim. Yes. Yan. So, ang malaking tanong, ano kaya yan? Kasi iba-iba nga yung dahilan nung past, di ba? Past 2 times. Wala namang volcanic eruption. Wala. Wala rin sunog. Oo. No? So, sasakyan. Oo. Pero Tito Manny, bakit kasi everyday naman yung mga sasakyan lumalabas, everyday may pollution. May alam ka ba kung bakit in a particular day ba't parang Hindi ko naiipon? alam pero kasi parang suspended particles na nakikita mo dyan Oo. Pero Talagang hindi dito, mga rin yan. I think yung dami rin. Sasakyan. Malaking parte. Pollution! Dati kung pagang dating niya, hindi alam mong smug siya kapag Kasi pag medyo tip. At saka parang parang may saka yung maano yung pakiramdam, maaliwala si pakiramdam. Lalo pag nasa bago yung pag talagang parang usok So mga kapatid alam namin na kayo rin ay mga nasa iba't ibang lugar at baka kayo ay meron ding natatanaw dyan, i-share nyo lang po sa amin ng Facebook at YouTube channel dito sa live stream natin yung inyong pong kwento kung saan kayo ngayon at kung
Hindi pa madilim eh, 5:41 pa lang eh. Mamaya pa talaga yung parang night Wala time. pang sunset. So baka, kamusta po dyan? Sabihin nyo lang po sa amin, napapasahin namin ang inyo pong mga posta, mga kapatid. Oh, hindi lang dito sa Metro Manila, kasi baka wala kayo dito sa Metro Manila, pero ganyan din yung natatanaw nyo. Sa mga Sabihin urban nyo rin centers. Oo. Sa Cebu kaya, sa Cebu. Sabihin nyo rin sa amin. Oo. Sa Cebu, sa Angeles, no? Yes. Oo. Pampanga area. Okay, so, ano ba, ang dami nga nagko-comment na sila rin daw talaga ay nakakaranas. Ano? So, yan po. Bago simulan ni Chiki yung isa pang usapin na sa banter namin na parang hindi ko alam kung ano yung komento ko tungkol sa suspended na wala na sa... Hindi pala suspended, nawala na talaga. sa meta. No? Mamaya na yon pag may oras tayo iba. Oo. Iba yun, about social influencer yun. Hindi niya na malalaman kung pag-uusapan natin kasi wala na siya sa Facebook. Unless ay nanonood sa Signal Play app. Unless, yun. Unless nanonood siya doon. Ano. So anyway, simulan na po Palagay ko natin. nanonood kasi ang binabanatan niyo, mga artista eh. Oo nga. So baka sa TV na siya ngayon mag-iingay. Huwag kalimutan, may YouTube channel pa siya. Yung IG nangangarap yun kasi pag Meta, dapat covered niya ang IG at saka Facebook. Ano. So malapit na yon. Yung sa YouTube, Google yan, Google. Tignan natin. Oo. Pero kapag na-mass report ka rin kasi dun eh. Nako, oo. So mamaya po yan. Alam niyo naman kasi yung pinag-uusapan namin eh. Gusto niyo ba pag-usapan natin? Sabihin niyo sa aming comment section. Dun sa mga Lost si Rendon Labador po. Google nyo na lang po. Social Okay. influencer. Fitness enthusiast din. Nagbebenta po ng rice na nakakapag-inspire. Pero paano yun? Mahal na ang rice. So mahal na rin yun. Aba eh, 41 daw eh. Binaba. Oo. 41 Kaya lang, 45. yung kalidad. Kasama ba yung inspirational o motivational rice ni Rendon Labador sa mga may price cap? Baka naman tumaas yun. We'll find out. Anyway, baka tayo naman ang next na in-bash dyan sa YouTube account. Nagtatanong ka lang naman. Tatanong lang. Oo. Kasi gusto ko malaman kung lahat covered nung memo na Rice cap. Ha? Oo. So, at meron ngang may nakapag-resign na tuloy. Mamaya pag-usapan natin. Nako, kawawa naman yun. Oo. So, naalala ko naman si Vicky Robles kasi tinanong niya point blank yun. Oo, teacher naman siya eh. Kaya balik akadim siya. Mamaya po pag-uusapan natin, pero simulan na po natin formally ang ating programa dahil bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo. Paano nga ba matutunton ang totoo? Yan. Kaya ating himayin ang mga issue sa bansa dito sa 1PH. Ako po si Manny Bugato sa ngalan ni Marcel Halili. Ako naman po, si Chiki Verhel. Dito bawal ang fake news. Dito tayo sa Totoo Lang. Kami po ang 1PH Pilipino. Ako po si... sinabi ko na ba kung sino? Sinabi ko na yata, pero ako po si Joey Francisco, mga kapatid. Nakalimutan ko na kasi munti ko sabihin na ako si letter R. Pero nakatulog po kayo ngayon sa 1PH Signal Channel 1. Nasa lahat din po kami ng digital boxes. Iscan nyo lamang po at makikita nyo ang sa Totoo Lang doon po sa 1PH. Ano po? Discan lang kayo. Live din po kami ngayon sa Facebook at YouTube channel ng 1PH. Mag-follow po kayo, mag-subscribe, mag-komento ng maayos at paki-like na rin po at paki-share yung dalawang live stream links namin ngayong gabi. Alam na kaya ni Barbie? Ni Barbie? Oo. Nawala na si Ren. Or kilala niya ba kaya si Ren? Oo, yun ang unang tanong. Pero nakikinig po at nakikinig na nonood via Signal Play app. Ito pong si Barbie Leyva. Gayahin po si Barbie Leyva. Be like Barbie Leyva. Mag-register lang. Sabi na ko talaga apelido, so alam niyo ng totoong tao. Oo. Hindi ito si Plastic Barbie. Mag-register lang ng libreng account sa www.signalplay.com. Nasa TikTok din kami. Follow na sa 1PH_signal. Para sa mga teleservidyo nyo, araw-araw po yan. Promise, araw-araw yan. At nasa Radio 5 92.3 News FM din tayo. Araw-araw din po.